Magandang gabi, ako si Shara May Borbor galing sa BSP 2.5 at samahan niyo ako sa aking non-Tagalog interview. Magandang gabi. Ang panayam na ito ay naglalayong mabigyang kasagutan ang ilang katanungan ukol sa wika. At ang ating kakapanayamin ngayong gabi ay si Binibining Giselle de Torres. Magandang gabi, Binibini. Magandang gabi rin. Ayan, bago ko po simulan ang aking mga katanungan, maaari ko po bang malaman kung saan kayo nakatira dati at ano ang inyong unang wika? Ayan. Ako ay nagmula sa rehiyon ng Bicol, Region 5, at ang aking unang wika ay Bicol since doon ako nakatira. Maraming mga mamamayan na nagsasalita ng dialektong Bicol at Tagalog. Ano ang iyong antas ng kasanayan sa Tagalog bago ka lumipat sa Maynila? Kung iisipin, maaari kong sabihin na sa 1 to 10, maaring 9. Kasi yung mga magulang ko is sila ay talagang mga Tagalog. Kahit na nakatira sila sa Bicol, ang kanilang lingwaheng natutunan sa bahay or itinuturo sa amin is Tagalog talaga. Kaya masasabi kong simula nung ako'y ipinanganak, simula nung una akong natutong magsalita, masasabi kong 9 na yung kasanayan ko sa pagsasalita ng Tagalog dahil yun yung pang araw-araw kong ginagamit na salita kahit na ngayon na nandito na ako sa Manila. Ayan, nasabi mo nga po na sa iyong magulang mo natutunan ang Tagalog. Para po sa aking pangatlong katanungan, ano ang mga pinakamahirap na aspeto ng Tagalog para sa iyo? Masasabi kong ang pinakamahirap is yung mga malalalim na salita na Tagalog na minsan bawat lugar ay may kanya-kanyang pakahulugan kung ano yung ibig sabihin ng isang salita. Mahirap sa part na yung isang salita is may kaparehong salita sa iba pero magkaiba ang definisyon. Kumbaga magkaiba ang kahulugan. Yun yung mahirap na part para sa akin na minsan yung mga salitang nagagamit ko is iba yung kahulugan kumpara dun sa nais ipakahulugan ng aking kausap. Ano naman po ang mga paraan na iyong ginagamit para mapabuti ang inyong kasanayan sa Tagalog? Siguro masasabi ko na ang pinaka magandang paraan na nagagawa ko is yung pang-araw-araw na paggamit ng wikang Tagalog. Kumbaga bilang isang Pilipino, marapat lamang na kumbaga ipatronize natin yung sariling wika natin para manatiling buhay yung isang wika. Nais ko na gamitin siya sa pang-araw-araw at yun yung pinakamagandang kasanayan na alam kong na-exercise ko. Ayun. Nakakatuwa naman po na tinatangkilik mo ang sariling atin. Mayroon ka bang mga karanasan na kung saan nahihirapan ka dahil sa hadlang sa wika? Mayroon namang pagkakataon na ganun. Kasi since dito sa Manila, di ba? Dito is parang, kumbaga, yung Manila yung sentro ng kalakalan, sentro ng mundo, ay ng bansang Pilipinas. Kumbaga, sa Manila, marami kang iba't ibang lingwahe na maririnig, gaya sa trabaho. Ang isang wika, kagaya ko, ako ay isang Tagalog, pero yung iba ay mayroong Bisaya, mayroong Cebuano. Yun yung mahirap na part kasi minsan hindi mo maiintindihan talaga kung ano yung sinasabi nila. Kumbaga parang minsan sinasadya nila na hindi sila magtagalog para hindi mo sila maintindihan. Yun yung hadlang para sa akin. Marami tayong nakakasalamuha na
taga iba't ibang probinsya rin. Paano mo inilalarawan ang iyong kasanayan sa Tagalog ngayon? Masasabi kong makulay. Makulay ang aking pagsasalita. Kumbaga kasi nabibigyan ko ng buhay yung yung mga salitang aking binibigkas. Kumbaga yung Tagalog na lingwahe ay nabibigyan ko ng kulay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na paggamit nito. Ayan. Makulay. Napakagandang sagot naman po niya. Makulay. Gumagamit ka ba ng ibang wika bukod sa Tagalog at sa iyong unang wika sa Maynila? Opo, gumagamit din talaga ako ng kagaya ng Ingles. Siyempre, bilang ang Ingles ang international language, nais ko na maging bihasa rin ako, kahit konti lang. Bihasa pero konti lang. Ayun. Gumagamit din ako ng Ingles, gumagamit syempre ako ng Bicolano, at minsan sa mga kahatuwaan, minsan kumbaga ginagamit ko yung Bisaya kahit hindi naman talaga ako fluent na magsalita ng Bisaya. Para lang sa pakikisama ba, ganun. Marami tayong kumbaga naririnig at nagagamit na rin natin sa ating pang-araw-araw na pakikipagkomunika. Ano ang iyong mga obserbasyon sa paggamit ng iba't ibang wika sa Maynila? Masasabi ko na mahirap din talaga bilang hindi yun yung nakasanayan mo, di ba? Masasabi ko rin naman na maganda ring matuto ng ibang lingwahe. Kumbaga parang advantage din yun sa akin bilang isang manggagawa. Kumbaga masasabi ko na advantage din talaga na matuto ka ng ibang lingwahe. Hindi lang yung lingwaheng nakasanayan mo, kundi mas matuto ka pa ng iba't ibang lingwahe para mas maging effective yung communication ng bawat isa. Ano naman po ang mga saloobin tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Tagalog para sa mga taong naninirahan sa Maynila? Ay, masasabi kong mahalaga talaga ang pag-aaral ng salitang Tagalog sa Manila. Kasi sa Manila, most of the people sa Manila is, alam ko talagang Tagalog talaga ang pinaka ginagamit na lingwahe. Kumbaga, masasabi kong pinakamadaling pag-aralan ang Tagalog kumpara sa mga iba't ibang lingwahe. Ayun. Kumbaga, Tagalog talaga ang pinakasentro ng ating pang-araw-araw na wika, kumbaga dito sa Manila. Sa iyo naman pong pang-araw-araw na buhay, sino ang iyong madalas na nakakausap at ano ang ginagamit ninyo na wika? Masasabi ko na yung pamilya ko na mas madalas kong nakakausap. Pamilya, mga kaibigan, kumbaga sila yung madalas mong kausap at ang madalas namin ginagamit na lingwahe ay Tagalog. More often, nagagamit din namin ang English, pero mas prefer ang Tagalog. Kumbaga sa loob po ng inyong sambahayan, kayo po talaga ay madalas na gumagamit ng Tagalog na wika. Para po sa aking panghuling katanungan, mayroon ka bang mga karanasan kung saan kailangan mong gumamit ng interpreter? Siguro parang wala namang nangyari sa buhay ko na yung kailangan ko talaga ng interpreter. Siguro yung yung kailangan ko lang ng keyword ba na para maunawaan ko yung sinasabi niya. Parang out of the language na sinabi niya, meron kasi minsan kasi napapansin ko na mayroong isang salita na alam mo, tapos parang magiging na siya connected na, mauunawaan mo na yung sinabi niya dahil lang dun sa keyword na narinig mo, parang ganun. Kumbaga, hindi man tayo gumagamit ng hindi ka man kumukuha ng interpreter,
kailangan mo lamang ng Guide. Parang ganun. Maraming salamat po sa iyong pakikilahok, Binibining Giselle. Ayan, narinig po natin na si Binibining Giselle ay isang Bicolana na ngayon ay naninirahan dito sa Maynila. At sa ating pong pagtatapos, nais ko lamang pong ibigay ang aking munting regalo Wow! bilang pasasalamat sa iyong pakikilahok. Muli po, maraming salamat at magandang gabi. Thank you din.